of the nation. Bago ngayong gabi, iniimbestigahan na ng Quezon City Government ang pagbagsak ng tipak ng konkreto mula sa taas ng isang gusali. 3 estudyanteng minor de edad ang napuruhan, 2 ang kritikal. May report si Sandra Aguinaldo. Kita sa cellphone videong ito ang pagresponde ng ilang tao sa 2 nakahandusay na estudyante sa bangketang ito. 3 silang estudyante na nabagsakan ng konkretong debris galing sa taas ng condominium building sa panulukan ng Tomas Morato Avenue at Chino Rosas Avenue sa Quezon City, pasado alas 4:30 ng hapon. Nakita ko yung may bumagsak na yung debris. Kitang-kita ko po yun na paano tumama yung bato, debris sa ulo nila. Hindi na po nakabangon yung 2 bata. Batay sa report ng Quezon City Police District, naglalakad ang mga biktima ng mahulugan ng debris. Ang isa sa 3 nagtamo ng sugat sa braso pero nakatakbo, habang ang 2 pa walang malay nang dalhin sa Capital Medical Center. Pare-parehong 12 years old ang mga biktima. Ang kambal na sina Precious Michael at Precious Miguel Sanchez at si Carl Baldonado. Ayon sa mga magulang ni Carl, critical ngayon ang anak. Kailangan ko po sana ng magaling na doktor na makakatulong sa anak ko. Kasi po ayoko po mawalan ng pag-asa kasi humihinga pa siya, umiiyak pa nga siya eh. Wala na po ako maisip eh. Nagpinaskagulat ako eh, pumakasok lang yung anak ko eh. Hindi ko alam na magkakaganyan siya. Nanawagan din sila sa may-ari ng gusali. Tulungan nila kami sa mga nangyari ngayon sa anak ko. Naaawa ko sa bata eh. Naawa po ako sa anak ko. Ang dami pang pangarap nun eh. Napakabata pa, 12 years old pa lang. Kinordonan ang bangketang pinagbagsakan ng mga debris kung saan may bakas pa ng dugo. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng condominium building pero wala pang makausap sa ngayon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunod-sunod ang mga karahasan sa paaralan. May batang edad 9 na pinagtulungan ng mga estudyante habang may gurong itinumba ng estudyanteng ibinagsak umano niya. Ang mga tugon at hakbang dyan ng DepEd at DILG sa report ni Jonathan Anda. Dinala sa ospital ang 9 na taong gulang na grade 3 student sa Iligan City matapos lagnatin at sumakit ang ulo pagka-uwi mula sa eskwela. Ang dahilan, ang pagbugbog umano sa kanya ng 5 high school student nitong Lunes. Pag kumakaon ng suka siya, ma'am. Pag suka niya, ma'am, pagkataod-taod, ningipik din na yung ulo, sakit daw. Minggo, kuy. Ikatulog ng na kay basig labad sa ulo. Adlawng Miyerkules sa buntag, mauto siya ma'am nga magsige na siya anak siyang kuan ulo. Siga na siyang ulo pero wala na nang urag nang gahi siya ba. Ayon sa pinsan ng biktima, naglalakad sila pauwi mula sa eskwela nang pinagtulungan ng biktima. Nakatakbo ang pinsan para magsumbong. Itinanggi ng mga isinasangkot na high school student ang akusasyon. Patuloy na iniimbestigahan ng Pulisya at City Social Welfare and Development Office ang insidente. Sa Lanao del Sur naman, binaril sa ulo ng isang grade 11 student ang kanyang guro. Papasok na ang biktima ng mangyaring insidente. Mag-enroll sana siya ng grade 12 nang malaman niya na mayroon siyang mga bagsak sa mga subjects niya kaya hindi siya naka-enroll. So nagkaroon sila ng usapan. Siguro hindi sila nagkaintindihan nung teacher niya, yung ang biktima. Kaya inabangan siya nung papasok siya sa school. Sumuko ang sospek at hawak na ng pulisya. Sinampahan siya ng reklamong murder. Sugatan naman ang isang school principal matapos pagbabarilin sa tapat ng eskwelahan sa Midsayap, Cotabato. Lulan siya ng kanyang sasakyan ng tambangan ng riding in tandem. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Sa gitna ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, inatasan ng DILG ang mga barangay na magtalaga ng mga tanod sa labas ng mga nasasakupang paaralan para matiyak ang seguridad sa paligid. Sa Senado, tinalakay ang isyu ng seguridad sa mga eskwelahan.
lumalala yung bullying. In fact, marami ng insidente ng suicide sa mga estudyante. It's either binubully sila ng kanilang kapwa estudyante or binubully sila ng kanilang mga guro. Anong klaseng programa meron kayo? Noong August 6 lang ho, nag-issue po ng bagong IRR tungkol sa anti-bullying policy po ng Department of Education. Ngayon po meron ng Learners Permission Officer. Siya po yung nakatutok sa bawat eskwelahan. Ngayon, mas paigtingin pa natin ang protocols po. Yung pag-i-inspect ng bag pag pumasok sa paaralan. Tapos po yung ating mga guro, dapat po may roving po tayo ng mga school personnel para tingnan kung anong nangyayari sa bawat silid-aralan o kahit maging sa CR. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa Cebu ang panloloob ng isang grupo sa isang compound. Nakatakas sila at dala ang mga ninakaw kahit may mga asong pinahabol sa kanila. May report si Joseph Moro. Hindi natinag sa tahol ng mga aso ang grupong ito nang himasok sa isang compound sa barangay Pagsabungan, Mandaue City, Cebu. May kanyang-anyang sako ang 7 kabilang ang ilang bata. Ayon sa may-ari, hinakot ng grupo ang mga gamit nilang nasa labas noon ng kanilang bahay. Kabilang sa mga kinuhang bakal, steel rod o kabilya at mga plastic. Daghan kay sila nagtungan, niya akong mother sa ara sa sala nagtanaw TV. Niya gibadtungan sila, niya wala gyud sila dito didaskas kato mga bata. Niya nakapagibata nga nilipot sa luyo. And then nagkuan siya nagdalang mga sako, namunit ritso pang sulod. Dahil ito napilitan na ang may-ari ng bahay na pakawalan ang kanilang mga alagang aso. Uya na mo ang iro, dili man gid sila magpabadlong. So wala ni noon nakapaaka mong iro pero nahadlok sila. And by far wala pa sila namalik na gyud. Nakatakas sa mga salarin, bitbit ang mga ninakaw. Naipagbigay alam na raw nila sa barangay ang insidente. Mamuha lang, dili lang sakit mabiyaan ang balay gitungod. Delikado nga mamali sila. Dako kaayo tabang ang mga iro sa atong mga panimalay nga makabantay ug makahadlok sa mga ingon nga nay masamma nay matik na intensyon sa ato. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lima ang patay at 7 ang sugatan ng mga disgrasya ang sinakyan nilang close van sa Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City. Ayon sa mga pulis, nawala ng preno ang sasakyan kaya bumangga sa bakod bago sumadsad sa gilid ng kalsada. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga nasawi at iba pang sangkot sa disgrasya. Singil ng Meralco ngayong Agosto, tataas ng halos 63 centavos per kilowatt hour. Bunsod daw ito ng pagmahal sa pass-through charges at epekto ng transmission charge. Suspect sa mga carnapping complaint sa Bulacan, timbog sa Caloocan. Nakuhanan pa siya ng baril. Ayon sa mga pulis, china-chop-chop ng suspect ang mga nakaw ng sasakyan saka ibibenta ang mga piyesa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang suspect. Panukalang ipagbawal ang anumang sagabal sa mga pampublikong bangketa at kalsada sa mga urban areas, inihain sa Kamara. Kabilang dyan ang paglalagay ng struktura, tindahan, basura, pati ang mga iligal na pagpaparada at paglalagay ng terminals ng walang permit. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalma ang isa sa 15 kumpanya na nabanggit ng Pangulo na nakakuha umano ng 20% ng pondo para sa flood control projects. Git ng EGB Construction Corporation na nakakubra ng halos 8 bilyong pisong pondo, quadruple A status at may integridad ang kanilang construction company. Maayos daw silang magtrabaho at tumutupad sa mga plano at specification. Pumalag naman si Senate President Cheese Escudero sa isang ulat na pinakamalaking campaign donor niya noong 2022 elections, ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc. na isa sa nasa listahan ng Pangulo. Pag-amin niya, kaibigan niya ang presidente nito, pero wala raw siyang kinalaman sa pagtukoy, paggawa ng programa, pagbid, pag-award, at pagbayad ng anumang proyekto sa gobyerno. Tingin ni Escudero, bahagi ito ng demolition job at taga-kamara ang may pakana. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Centerways pati ng iba pang kumpanya na kasama sa listahan ng Pangulo. Malakas na ulan na may kasama pang yelo ang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila. May yelo dito. Sa Caloocan, halos singliit ng holin ang mga butil ng yelo o hailstones na kasabay ng buhos ng ulan kanina.
Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng localized thunderstorms na nagpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Update naman sa Bagyong Goryo, batay sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 2 na sa Itbayat, Batanes at signal number 1 sa iba pang bahagi ng Batanes. Bagyang lumakas ang bagyo sa layong 300 kilometers east-northeast ng Itbayat. Bukas ito'y inaasahang magla-landfall sa Taiwan at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa hapon o gabi. Habagat at localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa iba pang lugar. Sa datos ng Metro Weather, posible ang light to intense rain sa ilang bahagi ng bansa bukas, lalo na sa hapon. Posible rin sa hapon ang light to heavy rains sa Metro Manila. Kung trip mong magbabad sa mga water adventure o kaya'y ma-feel na tila nasa Baguio ka, sagot na raw yan ng sunod-sunod na atraksyon sa Infanta, Quezon. G tayo sa road trip kasama si Ian Cruz. River and waterfall adventure at Misty Fields, the vacation spots. Ang lahat ng yan dito sa Infanta, Quezon. Kung may long ride plans ka sa Infanta, mag-stop over muna and just go with the flow sa Agos River. Walang trekking, kaya swak din sa mga bagets, pati na kay lolo't lola. May floating cottages pa. Kung gusto ng mas malakas pang agos, subukan ang Pinlac Falls. Pero wait, di lang yan ang talon sa Infanta ha. Dito sa Querosep Falls, mananalamin ka sa linaw ng tubig. Dinarayo rin ng mga gustong ma-refresh ang Kakawayan Falls. Marami ring resort sa bayan na abot kaya ang entrance fee. Kung chill vibes ang hanap, bisitahin ang tinaguriang Little Baguio of the South. Chillin, just like in the City of Pines dahil sa kapal ng fog, malayo rin sa ingay ng syudad. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.